Okay, okay, okay. Palakpakan muna mga pare. Alright. Okay, another video, another banatan, another kulitan. Amaber. Aga mo nabubulol ah. Alam niyo kung bakit nabubulol ako? Kasi meron tayong papanoorin ngayon medyo nakakabulol talaga. Oy mga pare, hindi porket sinabi nating palong-palo hindi na yan iba na yung iniisip nyo. Pag sinabi natin ganyan, ganadong-ganado o masasabi natin na hype, ganun yan, hindi nasa isip nyo ah. Huwag kayong ganyan. Anyway, pag-uusapan nga natin tong speech ni Pangulong Marcos na napakalupit. Palakpakan ulit. Malupit talaga to. Masasabi natin na ito ang pinakamalupit. Kasi bukod sa marami siya, may binabasa siya at ayun nga, nahahawa tayo sa kabululan niya. Baga, eto pag meron siyang binabasa, hindi, kahit wala siyang binabasa, kahit may binabasa, bulol pa rin siya minsan. Hindi ko nga alam kung bakit Ano ba sir, medyo, sobrang puyat na ba natin? Ewan ko kung anong nararamdaman ito ngayon dahil mga kababayan, kitang-kita naman natin yung kung gaano karami ang supporter ni Pangulong Duterte. Mula Apari hanggang Hulo. Grabe. Parang Itbulaga lang Hindi, grabe kasi hindi ino-organize to, biglaan to. Dahil nga sa syempre ino-organize din siguro, pero hindi to planado. Kumbaga ito dahil nga doon sa ginawa kay Pangulong Duterte, naglabasan talaga lahat ng mga supporter sa kanya. Kitang-kita naman natin kung gaano kawawa yung mama. Pero mo, 80, mag-80 na yan. Kung di ako nagkakamali, mag-80 na yan si Pangulong Duterte. Kailangan na yan kailangan na niya ng mga nurse, yung mag-aalaga sa kanya, yung gamot niya, hindi niya pwedeng makalimutan. Tapos sinasabi nung iba nagdadrama lang daw. Pag kayo umabot ng 80, tignan natin. Kung magawa nyo, kung gaano kayo, isipin nyo, 80 na yan, maliksi pa yan. Di na. Ako nga, mahigit 30 lang sumasakit na yung likod ko Yung pa kayang mama na yun na matanda na talaga at naglingkod sa bayan. Isipin nyo yan. Itong mga nagdadrama lang daw na ang tapang daw sa Isipin nyo nga to, galing siya ng Hong Kong. Tapos pumunta ng airport. Hindi pa nakapagpahinga dahil sinalubong na kagad nung pangit na pati ugali pangit. Na si Torre, sinalubong, 'di ba? Hindi pinaalis. Tapos after nun, pagka dinala sa Villamor. Isipin nyo yan, di ba nakakapagod yun? After nun, pinasakay sa eroplano. Ilang oras ang biyahe ng dire-diretso. Pagdating dun, walang maayos na pahinga. Tapos iisipin nyo, maliksi yung mama. Mga tarantado pala kayo Ikaw nga lang bumiyahe ng kasi nagbabiyahe ako dyan dati sa pa Isabela. Bumiyahe ka nga lang ng 12 oras dyan, latang-lata ka na Sa land pa yun paano pa sa eroplano? Sabihin natin 24 hours siyang bumiyahe. Masaya yon? Hindi masaya yun. Kaya wag nyong ginaganyan yan si Pangulong Duterte. Ewan ko sa inyo. Tsaka hindi pa nila maintindihan yung logic kasi meron mga nagko-comment dyan sa akin na
abogado ka ba para anuhin mo? Hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yung logic. Tanga ka na lang talaga pag hindi mo nagigets yung pinapaliwanag namin. Sabagay, pag tanga ka nga naman, yun nga yung sabi ko, pag tanga ka, hindi mo alam na tanga ka. Kaya ganyan ang ganyan ang reaction mo. 'Di ba? Wala tayong magagawa sa mga ganyan, pero papatulan ko kayo. Pag may oras ako, papatulan ko talaga kayo mga. Tapos yung YouTube channel, wala namang muka. Minsan cartoons. Ayun. Okay ka lang? Anyway, panoorin na natin to para maging masaya tayong lahat. So, ulitin ko, hindi porket sinabing palong-palo, yun na yung ibig sabihin natin. Hindi yan, ha? Kumbaga, siya, excited, ganon. Parang excited siya na mag-speech. Yun ang ibig ko sabihin. Lawakan nyo yung utak nyo, bawal dito yung mga makikitid. Tanga ka na nga, makitid ka pa. Sige, play na natin to nang matuwa tayong lahat. Malinaw po ang direksyon ng aming alyansa. Okay? Ito ay para sa kaunlaran, para sa kapayapaan, para sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino at ng kanilang mga pamilya. Okay? So, ang sabi, para sa kapayapaan, papayapa ba? Kaliwat kanan ang krimen. Kaliwat kanan ang nakawan. At binibidyo ang pagdodroga. Nilalive pa nga yung iba. So, yan ba ang kapayapaan? Kayo na sumagot. Yan ba ang kapayapaan? Yung hahayaan mong kunin ng ibang lahi yung dating presidente. Yan ang kapayapaan sa'yo? Ulitin natin, ha? Malinaw po ang direksyon ng aming alyansa. Basa? Ito ay para sa kaunlaran. Kaunlaran. Okay, kaunlaran. Sir, mawalang galang na pero 3 years ka nang nakaupo. Parang hindi tayo muunlad, lumulubog tayo. Sa taas ng bilihin, umuunlad. Kaunlaran. 3 years ka na nakaupo, sir, pero parang pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin natin ngayon, ha? Nasaan na pala yung pinangako mong 20 pesos na bigas? Parang nakalimutan mo na. Ano yun? Wala na yun? Nakalimutan mo na, boss? Kasi yun yung pinaka tumatak sa Pilipino eh. Kasi isipin mo, 20 pesos na bigas. 20 pesos. Oh, di ba? Meron kang 5 kilo sa 100. 5 kilo ang bigas mo sa 100. Ang laking tulong nun. Ay, problema mo na lang, ulam. Sabihin na natin meron kang 200 pesos na budget sa isang araw. Sabihin na natin, mahirap eh. Mahirap tayo eh. So, bibili ka ng ulam, bibili ka ng bigas, 20, sabihin na natin 20 pesos ang bigas. Yung na yon, yung 5 kilo na yon, siguro magagamit mo siya hanggang 2 araw. Siguro 2 araw. Wag may kayo, 4 kayo sa 4 kayo sa tahanan. Ano 'yan? 2 araw. Tapos ang problema mo na lang ulam. Sige, tayo, toyo, gulay, ganun. Solved na. Hindi naman natutupad yung sinasabi mo. Ang bigas ngayon 60.
Wow na wow. Ay, 1 kilo yun ha. 1 kilo yun. So, kaunlaran, X tayo dyan ha. Para sa kapayapaan, O, kapayapaan. Hindi tayo mapayapaan. Walang kapayapaan. Walang masasabi natin na sa puso natin iligtas, payapa. Wala. Hindi tayo payapa ngayon. Kasi kaliwat kanan ng krimen eh. Nakawan, barilan, droga, at droga. Yes! Okay, tuloy. para sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino at ng kanilang mga pamilya. Okay, parang hindi gumanda yung buhay namin, sir. O ng mga Pilipino, parang naghirap pa eh. Naghirap pa kasi ang natatandaan ko ang biggest nung panahon ni Pangulong Duterte kung di ako nagkakamali 40. Mahal na 'yon. Pero ikaw pinangako mo na 20 pesos, naging 60. So paano kami magiging maginhawa niyan? Parang sa mga pinangako mo wala pa natutupad. Tapos ganyan gagawin mo. Kapayapaan. Ewan ko kung payapa ka pa ngayon kasi yung mga tao galit na galit na sa'yo eh. Mas wala kang ginagawa. Ang kailangan po natin para mag-unlad ay hindi pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon. Ang kailangan natin, hindi pananakot at paninigaw. Ang kailangan natin solusyon. Parang wala ka namang solusyon. Hindi mga may... Meron ngang yung dyan sa Cavite, yung binaha ba yun? Kung di ako nagkakamali. Kamot ulo ka na lang eh. Ano gagawin natin? Presidente ka, tatanungin mo yung mga nandoon kung anong gagawin natin? Ay, tanong mo yung sarili mo. Init at maanghang na salita na wala namang katuturan, wala namang kabuluhan, at walang kinalaman sa problema na hinaharap ninyong pang-araw-araw. Aanhin naman namin yung mga disente mong sinasabi kung wala rin namang katuturan. Puro ka lang salita, wala namang gawa. Mas okay na sa amin yung mga palamura, nagsasalita ng masama. Pero nararamdaman namin yung kaginhawaan at kapayapaan na sinasabi mo. Kaysa naman sa'yo na puro lang salita, babalikan lang natin yung flood control project na yan. 5,500. Pero binaha tayo na. Ang saya-saya. So ngayon mo sabihin na mas okay yung sinasabi mo, mas okay ka kaysa dun sa nakaraan. Si Pangulong Duterte, 2 days before dumating yung bagyo, o bumagsak yung bagyo, o maglandfall yung bagyo dito sa Pilipinas, o saan mang lugar, may plano na. Ikaw, palabas na yung bagyo, hindi mo pa alam ang gagawin mo. Animal. Ipaglalaban din namin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko kahit 1 pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong dayuhan. Okay? Hindi tayo kailangan... Sabihin nung iba wala sa context, pero sinabi niya kasi, hindi tayo dapat sumunod sa mga dayuhan. Anong ginawa mo? Bakit binigay mo yung presidente namin sa mga dayuhan? Pero ang sabi mo dito, hindi dapat tayo sumunod sa mga dayuhan. Ano nangyari? Dito nyo makikita na sinungaling talaga tong mama na to.
Kasi iba yung sinasabi niya doon sa ginagawa niya o sa nangyayari. So, paano pa kami maniniwala sa'yo? President Utal? Magaling ka. Oh, magaling siya mag-English. Ikaw na yan. Talo na kami. Oh, ikaw na yan. Pero, may laman ba yung sinasabi mo? O may power ba yung salita mo? Wala. Hanggang salita ka lang. Tayo lang, mga Palpakan. Pilipino, ang may karapatan na makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Okay. Yan po ay paglalaban ng inyong mga alyansa na kandidato. Okay. Sa laban naman kontra sa droga at sa krimen, hindi po natin kailangan Hindi po natin dapat pansinin yan. Hindi na po natin dapat kailanganin pansinin yan. Huwag na natin pakialaman yan. Hayaan na lang natin sila. Kasi nga naman, sabi ng ating PNP chief, baka nga lang naman kasi gumagamit sila ng droga kasi gusto nila magpuyat. Hindi naman lahat ng gumagamit ng droga ay adik. Gusto lang naman nila magpuyat. So, ibig sabihin, sir, yung mga nagpupuyat lang is exempted sa paggamit ng droga. Ganon po ba yon? Ganon po ba yon? May exemption pala doon? Hindi ko alam ah. Kasi PNP chief ang nagsalita eh. Magaling yan. Sa sobrang galing nga ng mga yan, si Torre tsaka si Marbil, bakit hindi pa bumaba yan? Hindi na kayo kailangan diyan sa sa PNP. Lumayas na kayo diyan mga animal, wala kayong silbi. dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Ito nga yun eh. May ano lang kita, sir. So, okay lang ba nakausapin mo yung mga yon? Ikaw ang kakausap sa mga kriminal, sa mga adik na maging ano tayo, wag na tayong gumamit niyan. Wag na tayong masasabi natin na wag na tayong gumawa ng krimen. Mahinahon ba? Mahinahon. Ikaw mismo magsabi niyan sa kanila. Baka pagkalapit mo pala sa kanila, saksakin ka na naman ngayon eh. Hindi pwede yung malambot na mga galawan sa mga kriminal. Hindi pwede yan. Kasi ganito ang nangyari eto nga maganda yung kung hindi nyo pa napapanood yung interview ni Congressman Busita, maganda yung sinabi niya. Maganda yung tukhang. Kasi nga naman kakausapin yung mga nasa listahan, siyempre may intel yan eh. Kakausapin na sumuko tapos ang tawag dito re-rehab. So yun yung plano. Ngayon kasi merong mga praning na nagdodroga na pag nandiyan ang pulis, nakikipagbarilan na. Ngayon, meron tayong mga pulis na namatay. Anong gusto nyong gawin? Binabaril na tayo, binabaril na yung mga pulis, at ikaw nakikipag-usap pa ng mahinahon. Okay ka lang, sir? Dadaan talaga sa maduguyan kasi nanlalaban sila eh. Pag nanlaban, lalabanan mo rin. Anong gusto mong gawin? Hayaan sila. Binabaril ka na, ikaw gusto mo may pag-usap lang. Siyempre, lalabanan mo rin ng baril. May nakasuhan ba? May nakasuhang mga pulis. At nakulong dahil dyan sa war on drugs. So, ano sinasabi niyong hindi yan
Ay yung EJK na yan. So, baliwala lang sa inyo yung mga nabiktima ng mga animal na yun. So, mas iniintindi nyo yung mga adik, mga kriminal, kaysa dun sa mga nabiktima. Ayun lang naman ang ano dyan logic dyan Mas okay ba sa inyo yung mga nag-a-addict na yun? O yung mga nabiktima? Pili na kayo! Ayun lang yun. Hindi nyo ba maintindihan yung... Tapos i-blame nyo lahat kay Pangulong Duterte. Well, nakikita naman natin ngayon kung gaano karami ang Pilipinong supporter ni Pangulong Duterte. Kung gaano karami, buong mundo. Buong mundo. Ganyan kalupit yung presidente na yan. Ikaw, Marcos. Ano nagawa mo? Kaya nga yung ano ni Baste hindi ka love. Hindi ka mamahalin ng mga Pilipino. Kasi wala ka nagawa para sa kanila. Yun lang yun. Hindi po tama yun. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at ang kaayusan. At iyon ay sa pamamagitan sa maayos na batas at epektibong suporta sa ating kapulisan at sa ating mga local government. Maayos naman yun. Pagdating sa ekonomiya, Eto na. sa dating sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na gawain. Kagaya ng pogo, umalis na tayo dyan dahil yan lang ay naging pugad ng kaharasan at krimen at naging problema sa buong lipunan ng Pilipinas. Ay, binabasa ko. Tubuhol ka pa. So, ito yung Pogo naman ang tinatarget niya. Yung Pogo, maganda yan noong panahon ni Pangulong Duterte kasi online yan. Online yung Pogo. Yung mga Chinese na naglalaro, online lang yun. So, maganda yun. Kasi nga, pandemic. Maganda yung Pogo nung pandemic. Kasi pandemic, wala tayong pagkukuhaan. Ayan ang pinagkuhaan natin para sa ng Pilipinas. Para makasurvive tayo sa pandemic. Ewan ko kung maiisip mo yan, malamang hindi. Tapos, ikaw nang umupo. Doon naging illegal yung mga Pogo. Ikaw nang presidente, sinisisi mo pa doon sa nakaraan. Bakit ganun? Si Pangulong Duterte maraming problemang dinatnan mula sa nakaraang administrasyon kay Ninoy. Ay, kay Pinoy. Kay Pinoy. Narinig nyo ba na nagreklamo o sabi si Pangulong Duterte na ay, yung kasi yan nagturo Ikaw kasi Si Pinoy kasi yan Walang ganun. Ano sinabi niya? Okay, aayusin natin lahat yan, magtatrabaho ako. Ganun ang presidente, ikaw sisi ka ng sisi. Wala ka pa nga nagagawa, puro ka Birit na birit ka talaga. Palong-palo kang manisi ng iba Pilipinas. Kaya iniwanan na po natin yan. Oh, Ang ikaw tamang na. solusyon po ay ang tunay na trabaho, tunay na kabuhayan, at suporta sa mga maliliit at mga nangangailangan. Meron ba? Parang wala. Wala kang suporta dun sa mga Biruin mo yung kaya nagbumura yung sibuyas at kamatis kung di ako nagkakamali. Maraming supply. Maraming supply. Etong gobyernong to, marami tayong supply dito sa sa local natin ng kamatis at sibuyas. Nag-import pa. Ano yun? Kaya ang nangyayari dun sa mga na yun, nabubulok lang. Sayang. Imbis, biruin mo yung, nakita ko ang isang balita Yung ini-interview yung magsasaka ng magsasaka ng kamatis, biruin mo, ang kinikita nila sa pag-aano nila, 300. Sa mapupunta yun?
mangyayari sa kanila doon? Wala kasi merong may supply ng kamatis galing sa sa ibang bansa eh. Imbis na yung unahin mo nang maubos yung dito sa atin bago tayo import. Wala talaga. Uunahin nilang kumita kaysa yung isipin yung mga nasa baba. Tapos magsasalita ka ng ganito. Okay ka lang, sir? Alam mo, BBM, sana ka naman yung tawag dito? Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Kung may hiya ka pa, mahiya ka naman. Magkaisa po tayo. Ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay hindi makipag-away. Ang kailangan po natin dito sa Pilipinas ay maging Pilipino na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan po ang nakikita po ninyo sa harap ninyo. Ito po ang... Hindi namin kailangan ng Ang kailangan namin, makakain. Ano magagawa nung sinasabi mo magmahalan naman? Taduhan. Okay ka lang? Para kang tumutula Ano ba tayo? Nasa ba tayo? Spoken, ang tawag doon? Mahal. Dahil sa'yo mahal. Mga parang iiyak na pag nagsalita. Ano ba? Spoken poet. Ano ba yun? Basta yun na yun. Para kang isa dun sa mga Hindi namin kailangan yung mga ganyan matatamis mong salita, Presidente Marcos. Ang kailangan namin, yung resulta o yung mga solusyon. Wala puro ka lang salita puro ka lang pabulaklak lang ang bibig mo lagi. Ito po ang panindigan ng aming alyansa. Ito po na alyansa na ito ang magdadala ng mas magandang Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Wag na, 3 years nga, di namin maramdaman. Gusto mo pa. Ating hangarin para sa ating mga kababayan. Kaya po, sa susunod na Mayo, huwag niyo pong kalimutan, 12-0 po, alyansa ang iboto. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Damo nga salamat. Ano naman yung iba Mali. Oops, tapos na yan. Parang yung iba hindi naman masaya Diba? Yan yung sinasabi kong palum-palo siyang gigil na gigil. Yun yung talagang gigil na gigil siyang sa speech niya na talagang eto ang magbabago ng 3 years pa nga lang. 3 years na nga, hindi namin naramdaman. So, ewan ko sa'yo, Pangulong Marcos, kung kailan ka ba talaga, kailan ba talaga gagana yung mo, yung talagang magising ka sa, natutulog ka pa ba? Mr. Ant-Man? Di natin alam kung anong nasa utak nitong mama na to, bakit ganito ang nangyayari. Meron pa tayong 3 years, mga pare, mga kababayan. Meron pa tayong 3 years para magtiis sa administrasyong Marcos. Ewan ko sa inyo kung kaya nyo pa. Pero yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, talaga yun, nakakagigil. Kasi hindi basta-basta biruin mo yung mama, nililitis ng puti. Ito, lang ako, nagtatawa-tawa lang tayo pero hindi hindi nakaka-proud yan bilang isang Pilipino. Wala ba tayong justice system dito? Parang meron naman. Ewan ko kung anong nangyari dyan. Talagang grabe. Pinakamalupit na administrasyon sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ililitis nyo yung mamang umahay sa Pilipinas pero yung mga adik.
Kasi wala na daw magugutom. May nakita kasi akong may nakita ako sa Facebook May wala na daw magugutom na Pilipino. Yun yung yun yung dream niya ba? Pangarap niya ba sa Pilipinas? Wala nang magugutom na Pilipino. Paano nga naman magugutom? Slide ng slide. Eto paliwanag ko sa inyo sa mga hindi nakakaalam kasi may mga tropa tayong addict noon na nagbago na. May mga tropa tayong nag-addict noon nung pumasok si Pangulong Duterte, natigil silang lahat. Siyempre, kwento-kwentuhan, paano ba yan na ano bang sistema ng pag droga ka? Alam niyo ba kung bakit payat yung mga yan? Bakit talagang lubog na lubog yung ganto? Kala mo bungo na? Alam niyo kung bakit? Lalo yung bato yung mismong shabu. Alam niyo kung bakit? Kasi ang epekto daw niyan is hindi ka magugutom. Para ka laging gising. So puyat ka na nga, gising ka na, dilat ka na, tapos hindi ka pa nagugutom. Ngayon, pag mararamdaman daw nila na yung palubat na, yung tinatawag nilang malulubat na, para nanghihina na sila, susundutan ulit daw nila yan. So pagkasundot nila ngayon, lalakas na naman sila. At wala silang ganong kumain. Di ba ang ewan ko ang epekto naman daw ng ng marijuana is unang-una mamumula daw yung mata. Tapos isa pa daw side effect nun is yung kain ng kain. Kaya yung ibang nagmamarijuana is matataba o yung laging pag kumain talagang bulto-bulto. Yun ang sabi Pero ito daw kasi yung shabu mismo hindi ka magugutom. Tapos ilang araw kang gising. Ang sinasabi nga nila diyan kung ang pag magpapasko na kung sabihin na natin 20 days before Christmas, sa mga addict daw mga 3 araw na lang daw 'yan. At hindi 20 tulog na lang magpapasko na. Sa mga addict daw na lang 'yan, 3 tulog lang. Kasi nga 3 araw silang gising, 3 sila. Lagi silang gising, hindi sila natutulog So pag matutulog lang sila, mga 3 days lang siguro. So yan daw ang ayan ang paliwanag sa akin ng mga addict kong mga addict kong tropa. Yung mga naging kabanda ko dati sa out of town. Ayan ang paliwanag nila. Tsaka mapapansin ko yan mga yan pag kasi syempre, makwento ko lang sa inyo, yung sa out of town kasi magkakasama kayo sa isang kwarto. Tapos meron akong friend doon na hindi ko na lang papangalanan, na nakabanda. Umaalis yun tuwing hapon. At tanghali umaalis. Pagbalik niya, magugulat ka na lang, alam niyo yung sipra, yung sinasabi nating sipra sa mga banda, yung mga pinag-aaralan yung kanta. Simula hapon hanggang tumugtog kami ng gabi, sisipra yun, inaaral niya yung kanta. Pero pag wala siyang karga, tulog lang, tahimik lang. Hindi. Pala siya, maingay. Pero pag mayroon siyang karga, tahimik siya. Tapos pag tumugtog yun, putyan, lupit. Ang galing tumugtog. Focus na focus talaga mismo. Yun yung niyan. Pero pag wala siyang karga puro sablay. Doon ko malalaman na ay lagay ito kasi ang galing tumugtog Pero pag wala siyang tugtog, madalas nakakalimutan. Iba-iba yung teklado, iba-iba yung galaw, ganun. Sablay sa chords, ganun yan.
Pero pag may karga, ay naku naman talaga. Talagang pag... mismo, galing. Anyway, meron pa tayong isang video dito na... Eto, pagpasensyahan nyo na to mga pare. Tsagain na lang natin. Ewan ko, may maintindihan kayo dito kasi ako, wala ako naintindihan. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Baka naman meron siyang sasabihin sa susunod. Wait lang ha. Baka naman meron. Wait lang. Ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila meron po tayong kandidato. Nagets nyo ba? Nagets nyo nga. Kung nagets nyo, pakipaliwanag nga dyan sa comment section kung ano yung sinabi niya. Kasi ako hindi ko naintindihan talaga eh. Eto pang... Siguro 5 beses ko na tong papanoorin. Hindi ko talaga siya naintindihan. Ewan ko kung bakit. Kayo ba? Naintindihan nyo ba? Baka naintindihan nyo. Kasi kung naintindihan nyo, pakipaliwanag naman po. Please. Baka may paliwanag kayo tungkol dyan. Kasi... Sa akin sa pagkakarinig ko, sa pagkakaintindi ko, wala talaga ako naintindihan. Kaya po, ulitin natin para pagtiyagaan nyo na, wag na kayong magreklamo, please lang. Hayaan nyo na ako, hayaan nyo. Ano ba yun? Ulitin natin ha. Okay. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Buo po lahat ng kandidato. Tapos, ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Okay? Sunod. Ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila. Lahat po sila, meron po tayong kandidato. Ano? Lahat po sila, meron tayong... Ano? Sa alyansa, sa halalang ito, mamimili kayo ng kandidato. Lahat po sila ay meron tayong kandidato. Kaya po, ulitin natin for the last time. Please lang, huwag kayo magalit. Last na to. Tignan natin kung kaya pa nating intindihin. Last na to. Bago tayo magtapos. Sige na. Maaawayin nyo ako eh. Huwag nyo awayin ha. Kasi gusto lang natin maintindihan yung ibig. Baka naman kasi meron eh. Ano ba naman? Baka kasi meron siyang ibig sabihin na talagang yung puso niya talaga hindi niya masabi. Talagang eager siya na gusto niyang sabihin yung gusto niyang sabihin dahil nga eager siya yung palong-palo siya sa palong-palong magsalita o yung gigil na gigil magsalita o yung gustong-gusto magsalita hindi niya nasabi. Baka sino man nakakaintindi nito please paliwanag sa ating lahat ha. Huwag niyo namang husgahan si BBM baka husgahan niyo kasi. Baka naman na lang siya kinabahan. Pwede. Pag kinakabahan ka, medyo nabubulol-bulol ka, di ba? Baka naman kinabahan nga. Sige. For the last time, bago tayo magtapos, panoorin natin. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato.
Ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Okay? Buo sila lahat. Ano kaya yun? Ano kaya? Baka naman ang ibig niya sabihin, buo ang alyansa, buo ang lahat ng kandidato ng... Hindi ko maintindihan. Sorry. Wala kang makitang hint dun sa sinasabi niya kasi. ng bawat pwesto. Anong bawat pwesto? Ba ang ibig niyang sabihin, ang bawat kandidato ay may kanya-kanyang pwesto para maglingkod sa bayan o kanya-kanyang task o yung masasabi natin na ginagawa o kayang gawin para sa bayan. Baka ganun nga naman. Hindi ko alam Hindi ko alam. Paano ba i-rephrase tong ano niya? Sige, ang mga kandidato ng alyansa ay kunyari ako si Marcos Ang mga kandidato sa alyansa ay kayang gumawa o kayang maglingkod sa inyo base sa kanilang experience sa pagtatrabaho nila bilang isang mga senador. O, yun. Eksperyensado na po itong mga to kaya hindi na po tayo mahirapan. Ewan ko kung ganun yung gusto niyong sabihin, ha? Pero parang ewan ko, hindi yata. Ano, sir? Kaya pa? Nang mamimili kayo sa Mamimili daw kayo. Ayun. halalan na ito, lahat po sila. Lahat po sila, meron po tayong kandidato. Ang kandidato ng alyansa ay merong kandidato na lahat po sila ay merong kandidato. Ang linaw, grabe. Talagang mas malinaw pa sa salamin ko. Kaya po, So, tama na po yan, mga pare. Masakit na sa ulo. Pag inintindi pa natin yan, siya lang ang nakakaano yan. So, eto na nga ang eto na nga ang masakit. Magtitiis pa tayo ng 3 years. Pero kayo, kung ano bang nyo, dapat na bang ma-impeach tong si BBM? Para nga naman si VP Sara Duterte ang mamuno sa ating bansa. So, siguro Duterte yan maayos yung ginawa nila sa Davao. Tuloy-tuloy yung magandang proyekto sa Davao. So, pag umupo si VP Sara Duterte, baka kahit papano, maging maayos tayo. Siguradong magiging maayos tayo. Baka maramdaman na natin yung pag-asa para sa bayan. Kasi dito sa Maman to, wala talaga tayong mga aasahan na dyan. Ewan ko sa inyo. Yung ibang... Tsaka yung ibang nakikisawsaw. Pero yung, yung ibang nakikisawsaw, wag na kayo makisawsaw. Lalo na yung mga pinklawan, wag na. Wag na kasi. Nagbumukha lang kayong bitter Anyway, yung ibang mga makaleni naman dyan, kahit papano, malawak talaga ang utak. Kasi, yung iba dyan, sinasabi nila na hindi ako pabor kay Pangulong Duterte. Hindi ko yan binoto. Ang binoto ko si Leni. Pero mali yung ginagawa nitong administrasyon kay Pangulong Duterte. Nakitang-kita naman natin lahat. Article 59, basahin nyo. Lalo na yung mga nagko-comment dyan na hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan mo yung Article 59. Yun lang yun. Yun lang yun. Kahit tignan nyo yung mga ibang abogado yung mga maayos, si Attorney Neil, panoorin nyo yun. Maayos yun. Maayos mag-explain. Mas magaling mag-explain yun kasi abogado siya
So, pinaliwanag niyo yung Article 59 na yan, doon yung makikita, doon yung maiintindihan. Ewan ko, kung sarado na utak nyo, hindi nyo talaga maiintindihan yan. Pero kung bukas kayo para lumawak yung kaalaman nyo, yung pag-iintindi nyo, magigets nyo yan. Wag tayong close-minded, mga baliw. Lalo na yung mga, mga loyalista. Ewan ko sa inyo. Saan na ba napunta yung utak nyo o dahil presidente nyo to kaya ina-idolize nyo siya? Nalutang-lutang din. Parang gano'n. Ganon ba? Dahil presidente nyo, ganon. Gagayahin nyo na. Wag naman. Ayusin nyo naman mga desisyon nyo sa buhay. Mali na nga kayo ng desisyon na ibinoto nyo to. Hanggang ngayon, maninindigan pa rin kayo. Tama na. Tama na. Anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Ingat po kayong lahat at huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating video. Huwag mo na rin kalimutan mag-like para mas masaya tayong lahat. I-comment mo na rin yung mga gusto mong i-comment. Yung iba, ewan ko. Ang layo nung nangaasar lang yung iba dyan. Akala nyo maasar nyo ako? Wala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Patulang pa kita pag may oras ako. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat. God bless you all.